Isipin mo ito, sa ilang simpleng hakbang sa Hulyo 14 na, maaari mong buksan ang daloy ng kayamanan sa iyong buhay. Walang mga daya, walang komplikadong ritual, isang simpleng pampalasa lang, na inilagay sa tamang lugar sa tamang oras. Ito ang lihim na ginagamit na ng marami sa loob ng mga siglo upang akitin ang kasaganaan at prosperidad, at ngayon, ikaw naman ang may pagkakataon na gamitin ang nakatagong lakas ng universo. Handa ka na bang baguhin ang iyong pinansyal na hinaharap magpakailanman? Sa Pilipinas, hindi tayo estranghero sa kapangyarihan ng mga ritual at cosmic alignment. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na isang simpleng sangkap, ang kanela, ay maaaring maging susi mo sa pagbukas ng kayamanan at kasaganaan? Sa Hulyo 14 na, mag-aalin ang universo upang palakasin ang iyong mga manifestasyon, at ang kailangan mo lang ay ang tamang lugar sa iyong bahay at ilang sandali ng focus. Hindi ito basta-basta pangkaraniwang gawain, ito ay isang pagkakataon na kumonekta sa masaganang enerhiya ng universo at akitin ang prosperidad na matagal mo nang pinapangarap. Halina't pag-usapan natin kung paano mo magagamit ang sinaunang ritual na ito upang baguhin ang iyong pinansyal na hinaharap. Ang kahalagahan ng kanela sa pag-akit ng kayamanan. Kanela, ano ang kaugnayan ng simpleng pampalasa na ito sa kayamanan at kasaganaan? Ang sagot ay matatagpuan sa malalim na kasaysayan nito at ang enerhiyang dala nito. Sa loob ng mga siglo, itinuturing ang kanela bilang isang makapangyarihang kasangkapan sa mga espiritual at pinansyal na ritual. Ang matamis at malasa nitong amoy ay pinaniniwala ang hindi lamang nagpapabango sa pagkain, kundi nakakaakit din ng kasaganaan, kayamanan, at swerte. Ang kanela ay naging simbolo ng kasaganaan sa iba't ibang kultura, kabilang na sa Pilipinas, kung saan madalas itong ginagamit sa mga ritual na naglalayong mag-imbita ng positibong enerhiya sa loob ng bahay. Pinaniniwalaan ng mga sinaunang Ehipsyo na ang kanela ay isang banal na pampalasa na nag-ugnay sa kanila sa banal na kapangyarihan. Sa medisina ng mga Tsino, itinuturing itong isang pampainit na halamang gamot na nagpapasigla ng sirkulasyon at nagpapalakas ng daloy ng enerhiya, o ki, sa katawan. Ngunit hindi lamang sa larangan ng pagluluto o medisina may kapangyarihan ang kanela, ang kahalagahan nito sa mga ritual na paniniwala ay ipinasa-pasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Bakit nga ba may ganitong kapangyarihan ang kanela? Ang susi ay matatagpuan sa mga katangian nito. Ang kanela ay may natural at earthy na amoy na sinasabing may grounding effect. Ang enerhiyang ito ng pag-aayos ay tumutulong upang alisin ang negatibong enerhiya at magbukas ng daan para dumaloy ang kasaganaan. Higit pa rito, ang natatanging kulay na gintong kayumanggi ng kanela ay kahalintulad sa mga likas na yaman ng lupa na sumisimbolo sa materyal na kayamanan. Ang matamis at maanghang nitong katangian ay konektado rin sa masidhing enerhiya ng pasyon na tumutugma sa pagpapakita ng mga hangarin, lalo na sa aspetong pinansyal. Maraming kultura rin ang nag-ugnay ng kanela sa pagmamahal at pag-akit, kaya't ito ay isang karaniwang sangkap sa mga ritual na naglalayong magdala ng kayamanan at tagumpay. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mabilis na solusyon o isang simpleng hiling ng mas maraming pera, pinaniniwalaan na ang kanela ay gumagana alinsunod sa universo. Kapag pinagsama sa layunin at hangarin, pinapalakas nito ang iyong kagustuhan para sa kayamanan at kasaganaan. Hindi ito magic, ito ay isang sinaunang enerhiya na nag-ugnay sa atin sa kalawakan, kaya't ito ang perpektong kasangkapan para sa ritual na ito. Sa makabagong panahon, nasaksihan natin ang malawakang paggamit ng kanela sa mga espiritual na practice, mula sa New Age movement hanggang sa pang-araw-araw na ritual ng kasaganaan sa mga tahanan. At bakit hindi? Madaling hanapin, madaling gamitin, at puno ng simbolismo. Kung gagamitin man ito sa insenso, langis, o kandila, nananatiling isang patuloy na pinagmumulan ng enerhiya ang kanela na humihila ng kasaganaan patungo sa iyo. Ngayon, gagamitin natin ang enerhiyang ito upang itutok sa kayamanan, gamit ang lakas ng cosmic alignment sa Hulyo 14 na. Bakit ang Hulyo 14 na ang perpektong araw para sa ritual na ito? Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng kanela, mahalaga ring kilalanin na ang tamang timing ay may malaking bahagi. Hindi mo basta-basta maaaring isagawa ang ritual na ito anumang araw at asahan ang mga himalang resulta. Mayroong isang natatanging cosmic alignment na mangyayari sa Hulyo 14 na, kaya't ito ang pinakamainam na pagkakataon upang mapalakas ang iyong mga manifestasyon. Ayon sa astrolohiya, ang Hulyo 14 na ay isang makapangyarihang celestial event,
ay isang malakas na alignment ng mga planetary energies na maaaring magpalakas ng iyong kakayahang mag-akit ng kasaganaan at kayamanan. Ang mga bituin ay nakaalin sa paraang mas bukas ang universo sa iyong mga hangarin, at ang enerhiya ng araw na iyon ay perpekto para sa pag-akit ng mga bagay na tunay mong nais sa buhay. Kapag ang cosmic energy ng universo ay nakaharmony sa iyong mga intensyon, ang iyong kakayahang mag-manifest ay nagiging mas malakas. Bakit nga ba mahalaga ang alignment na ito, lalo na pagdating sa kayamanan? Lahat ay tungkol sa enerhiya na nakapaligid sa atin. Ang mga planeta, buwan, at bituin ay may epekto sa daloy ng enerhiya sa lupa, at sa Hulyo 14 na, ang enerhiya na ito ay magiging perpekto upang suportahan ang iyong mga pinansyal na layunin. Ang araw na ito ay nag-aalok ng isang bihirang pagkakataon upang makaakit ng kasaganaan, at sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual ng kanela, ikaw ay parang kumukonekta sa cosmic flow ng enerhiya. Parang isang tulong mula sa universo na makakatulong sa iyo upang mapabilis ang pagmanifest ng iyong mga hangarin. Sa kulturang Pilipino, malalim ang ating koneksyon sa ritmo ng kalikasan at ang mga siklo ng universo. Mula sa mga full moon hanggang sa mga pagbabago ng mga panahon, matagal na nating alam na ang universo ay gumagalaw sa paraan na maaaring magamit para sa personal na paglago at kasaganaan. Sa pamamagitan ng pagkakahanay sa mga natural na ritmong ito, maaari tayong mag-imbita ng mas maraming mabuting enerhiya sa ating buhay. At kapag ang isang araw tulad ng Hulyo 14 na ay dumating, isang araw na may malakas na alignment, wala nang mas magandang pagkakataon para magsagawa ng ritual na magkaalin ang iyong enerhiya sa kasaganaan ng universo. Ang posisyon ng mga planeta sa araw na ito ay nagpapakita na ito ay isang magandang pagkakataon upang mag-focus sa kayamanan at kalagayang pinansyal. Kung ikaw man ay nahihirapan sa aspetong pinansyal o naghahanap ng bagong pagkakataon upang mapalago ang iyong kayamanan, ang cosmic energy ng Hulyo 14 na ay makakapagbigay ng suporta na kailangan mo. Mahalaga ang timing ng ritual na ito dahil ito ay nakaalin sa natural na ritmo ng universo na nagbubukas ng perpektong pagkakataon para dumaloy ang kasaganaan sa iyong buhay. Habang naghahanda kang isagawa ang ritual na ito, tandaan na hindi lang ito tungkol sa paglalagay ng kanela, ito ay tungkol sa paggamit ng natatanging cosmic moment upang ialin ang iyong sarili sa enerhiya ng universo. Ang kombinasyon ng kapangyarihan ng kanela para sa kasaganaan at ang celestial alignment sa Hulyo 14 na ay lumilikha ng isang makapangyarihang synergy na tutulong sa iyong mga pinansyal na pangarap na maging totoo. Ang ritual, gabay na hakbang-hakbang, 700 tandang bawas 800 na mga salita. Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng kanela at ang kahalagahan ng Hulyo 14 na, oras na upang isagawa ang ritual na magkokonekta sa iyo sa masaganang enerhiya ng universo. Sundan ang mga simpleng hakbang na ito upang masiguro na makikinabang ka sa cosmic alignment at maakit ang kayamanan sa iyong buhay. Hakbang 1, ihanda ang iyong espasyo. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay maghanda ng tamang kapaligiran. Linisin ng mabuti ang iyong espasyo, tiyakin na walang kalat at negatibong enerhiya. Ang mas malinis at mas tahimik na kapaligiran, mas magiging epektibo ang iyong pagkakahanay sa positibong enerhiya na papasok sa iyong buhay. Ang maayos na espasyo ay nagbibigay daan sa iyong mga intensyon na mag-manifest ng walang mga sagabal. Tip, mainam na isagawa ang ritual na ito sa isang tahimik na silid o lugar na komportable at payapa ka. Maaari ka ring magsindi ng mga kandila o gumamit ng essential oils tulad ng lavender o frankincense upang mas lalong linisin ang lugar at magbigay ng kalmadong atmosfera. Hakbang 2, kolektahin ang mga sangkap. Para isagawa ang ritual na ito, kakailanganin mo ang mga sumusunod na gamit. Isang cinnamon stick o ground cinnamon, ito ang magiging pangunahing sangkap para sa ritual na magsisilbing instrumento sa pag-akit ng kayamanan at kasaganaan. Isang maliit na plato o mangkok, gamitin ito upang ilagay ang kanela at panatilihing organisado ang lahat ng bagay. Isang kandila, mas maganda kung kulay berde o ginto dahil ang mga kulay na ito ay naugnay sa kayamanan at kasaganaan. Ang kandila ay magsisilbing simbolo ng liwanag at enerhiya na inaanyayahan mong pumasok sa iyong buhay. Tip, gumamit ng natural at mataas na kalidad na cinnamon stick dahil mas malakas at mas makapangyarihan ang enerhiya nito kumpara sa pre-ground na kanela. Hakbang 3, pumili ng tamang lugar. Ngayon na nakolekta mo na ang lahat, oras na upang pumili ng perpektong lugar sa iyong bahay. Ang susi sa ritual na ito ay ang paglalagay ng kanela sa isang lugar na sumisimbolo sa iyong kasaganaan.
Mainam na ilagay ito sa wealth corner ng iyong bahay. Ayon sa Feng Shui, ang wealth corner ay nasa timog silangang bahagi ng iyong bahay. Kung hindi mo alam kung nasaan ito, maaari ka ring pumili ng lugar na madalas mong kinalalagyan o isang lugar na may koneksyon sa iyong mga layunin sa pinansya. Tip, kung mayroong kang opisina sa bahay, ito ang perpektong lugar upang isagawa ang ritual, dahil ito ay direktang konektado sa iyong mga layunin sa pinansya at karera. Hakbang 4, itakda ang iyong intensyon. Bago mo simulan ang paglalagay ng kanela, maglaan ng sandali upang mag-focus at mag-center. Isara ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at ituon ang iyong mga layunin sa pinansya. I-visualize ang iyong sarili na nabubuhay sa kasaganaan. Isipin ang paglago ng iyong bank account, ang pag-usbong ng iyong karera, at ang tagumpay ng iyong negosyo o mga investments. Ramdamin ang emosyon ng tagumpay, ito ang iyong ipinamanifest. Habang itinatakda ang iyong intensyon, maging specific. Nais mo bang makahanap ng higit pang kliyente, isang promosyon, o seguridad sa pinansya? Mas malinaw na intensyon, mas magiging epektibo ang ritual. Tip, isulat ang iyong layunin o affirmation sa isang maliit na piraso ng papel bago magsimula. Maaari mong ilagay ito sa ilalim ng kanela upang mas mapalakas ang iyong focus. Hakbang 5, isagawa ang ritual. Ngayon, oras na upang ilagay ang kanela sa napiling lugar. Hawakan ang cinnamon stick sa iyong mga kamay at i-visualize ang kasaganaan at kayamanan na dumadaloy sa iyong buhay. Habang ginagawa ito, magsalita ng iyong affirmation o pinansyal na intensyon ng malakas. Narito ang isang halimbawa ng affirmation na maaari mong gamitin. Ako ay bukas sa pagtanggap ng kasaganaan at prosperidad mula sa lahat ng pinagmumulan. Inaakit ko ang kayamanan, tagumpay, at mga pagkakataon sa aking buhay ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos mong sabihin ang iyong affirmation, ilagay ang kanela sa plato o mangkok. Sindihan ang kandila sa harap nito at hayaan ang apoy na magsilbing simbolo ng enerhiya na inaanyayahan mong pumasok sa iyong buhay. Hayaan na mag-burn ang kandila ng ilang sandali at mag-focus sa iyong intensyon habang ang kanela ay naglalabas ng enerhiya nito. Tip, kung gumamit ka ng ground cinnamon, mag-sprinkle ng maliit na halaga sa paligid ng plato na may hugis bilog, lumikha ng wealth aura sa paligid ng kandila. Hakbang 6, tapusin ang ritual. Kapag natapos mo na ang ritual, hayaan mong matupok ang kandila ng buo kung maaari, dahil ito ay sumisimbolo sa pagtatapos at pagtatag ng iyong intensyon. Huwag mag-alala kung tatagal ang kandila ng ilang oras, hayaang ang enerhiya ay mag-settle. Kapag natapos na ang kandila, magpasalamat sa universo para sa kasaganaan na ibibigay nito sa iyo. Pasalamatan ang enerhiya ng kanela sa pagsuporta sa iyong prosperidad. Maaari mong iwanan ang kanela sa lugar na iyon ng ilang oras o hanggang sa maramdaman mong natapos na ang ritual, o maaari mo itong itapon ng maingat kapag handa ka ng tapusin ang practice. Tandaan, ang ritual na ito ay tungkol sa pagkonekta sa daloy ng enerhiya ng universo, magtiwala sa proseso at bitawan ang anumang inaasahan. Tip, kung isinulat mo ang iyong pinansyal na layunin, itago ang papel sa isang espesyal na lugar, tulad ng sa iyong wallet, upang palaging maalala ang intensyon na itinakda mo. Ano ang dapat mong inaasahan pagkatapos isagawa ang ritual? Ngayon na naisagawa mo na ang ritual ng kanela, malamang ay nagtataka ka kung ano ang susunod. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at habang maaaring hindi mo agad makita ang mga resulta, siguraduhin mong ang iyong intensyon ay naset na sa aksyon. Narito ang mga bagay na maaari mong asahan pagkatapos ng makapangyarihang ritual na ito. Mga banayad na senyales ng kasaganaan. Ang unang bagay na dapat mong maunawaan ay hindi laging inihahatid ng universo ang kasaganaan sa paraang inaasahan natin. Pagkatapos ng ritual, mag-ingat sa mga banayad na senyales na nagsasabing nagsisimula ng pumasok ang daloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Kasama dito ang hindi inaasahang mga pagkakataon. Maaaring magsimulang magpakita ang mga bagong pagkakataon na dumarating sa iyong buhay, tulad ng alok na trabaho, isang potensyal na partnership sa negosyo, o isang bagong oportunidad sa pamumuhunan. Maaaring magsimula itong maliit, ngunit ito ay maaaring maging mga hakbang na magdadala sa iyo ng mas malaking kayamanan. Pagbabago sa iyong mindset. Habang ikaw ay umaalin sa enerhiya ng kasaganaan, magsisimula ring magbago ang iyong mindset. Maaaring mapansin mong ikaw ay mas bukas sa mga oportunidad, hindi na natatakot mag-take ng financial risks, at mas may kumpiyansa sa iyong kakayahang mag-akit ng kayamanan.
Ang mental shift na ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng manifestasyon. Pagtaas ng enerhiya at motibasyon. Ang pagsasagawa ng ritual na ito ay madalas na nagpapasik ng isang surge ng motibasyon. Maaaring maramdaman mong mas determinado kang magsagawa ng mga hakbang patungo sa iyong mga layunin sa pinansya, kung magsimula man ng bagong proyekto, mag-reach out sa mga bagong kliyente, o pagbutihin ang iyong business plan. Ang biglang pagsabog ng enerhiya na ito ay isang senyales na ang universo ay sumusuporta sa iyong mga pagsisikap. Maliit na pinansyal na pagkakakita. Karaniwan na maranasan ang mga maliliit, hindi inaasahang pinansyal na kita pagkatapos magsagawa ng ritual na ito. Maaaring ito ay isang bonus sa trabaho, refund, o isang regalong pera, at mga maliliit na senyales ng kasaganaan na kadalasang ginagamit ng universo upang kilalanin ang iyong mga pagsusumikap at gantimpalaan ang iyong pagiging bukas sa prosperidad. Magtiwala sa proseso. Mahalaga ring tandaan na ang manifestasyon ay hindi laging nangyayari agad-agad. Bagamat ang universo ay nagsimula ng mag-alin sa iyong mga hangarin, mahalaga na manatili kang mapagpasensya at magtiwala sa proseso. Ang batas ng atraksyon ay tungkol sa pagpapanatili ng positibo at bukas na mindset, pati na rin ang paggawa ng mga inspiradong hakbang patungo sa iyong mga layunin. Kahit na maaaring hindi mo makita agad ang mga resulta, magtiwala na ang mga binhi na iyong itinanim ay tumutubo, at ang iyong kasaganaan ay magbubukas sa tamang panahon. Mga senyales ng pagpasok ng kayamanan. Habang ang mga araw ay lumilipas pagkatapos magsagawa ng ritual, magmasid para sa mga mas malalaking senyales ng kasaganaan. Maaari itong magpakita sa mga anyo ng hindi inaasahang pinansyal na windfalls, tulad ng pagtaas ng iyong savings o isang pagtaas sa mga benta ng iyong negosyo. Mga bagong koneksyon sa mga tao na nag-aalok ng financial advice o oportunidad. Isang pakiramdam ng kapayapaan at seguridad tungkol sa iyong pinansyal na hinaharap habang nagsisimula kang maging mas kumpiyansa tungkol sa pera at iyong kakayahang akitin ito. Maaari mo ring maranasan ang mga pisikal na senyales ng kasaganaan, tulad ng pagkakita ng mga barya o pera sa mga hindi inaasahang lugar, o ang noticing ng mas maraming positibong kaganapan na nangyayari sa paligid mo na nag-aambag sa iyong pinansyal na kapakanan. I-celebrate ang maliit na panalo. Mahalaga na ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay sa iyong landas. Kung ito man ay ang pagkakita ng hindi inaasahang savings o pagtanggap ng maliit na regalo ng pera, ang mga sandaling ito ay patunay na gumagana ang iyong ritual. Maglaan ng oras upang kilalanin ang bawat hakbang na iyong tinatahak, dahil ito ay nagdadala sa iyo ng mas malalapit na hakbang patungo sa iyong mga mas malalaking layunin sa pinansya. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi palaging tungkol sa malalaking halaga ng pera. Ito ay tungkol sa tuloy-tuloy na daloy ng positibong enerhiya at mga oportunidad na sumusuporta sa iyong kapakanan. Panatilihin ang iyong enerhiya na nakaalin. Sa huli, siguraduhin mong patuloy mong pinapanatili ang iyong enerhiya na nakaalin sa daloy ng kasaganaan ng universo. Magsanay ng pasasalamat araw-araw para sa kayamanang mayroon ka na at para sa kayamanang darating sa iyong buhay. Habang mas maraming pasasalamat ang iyong ipinapahayag, mas maraming pagpapala ang inimbitahan mong ibigay ng universo. Manatiling positibo, patuloy na gumawa ng inspiradong aksyon, at magtiwala na ang universo ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang maabot ang iyong mga hangarin sa realidad. Mga kwento ng tagumpay sa tunay na buhay. Habang ang kapangyarihan ng ritual at manifestasyon ay maaaring mukhang abstract para sa iba, maraming mga totoong halimbawa ng mga individual na gumamit ng mga katulad na practice upang mag-akit ng kayamanan, kasaganaan, at tagumpay. Tignan natin ang ilang mga nakaka-inspire na kwento ng mga tao na nakaranas ng positibong pagbabago pagkatapos magsagawa ng ganitong uri ng ritual, na nagpapatunay na ang batas ng atraksyon ay isang puwersa na gumagana kapag inalin mo ang iyong enerhiya dito. Kwento 1, ang paglago ng maliit na negosyo ni Maria. Si Maria, isang may-ari ng maliit na negosyo mula sa Manila, ay matagal nang nahihirapan upang makatawid sa buwan. Kahit na nagsusumikap siya upang palagin ang kanyang tindahan, hindi niya nakikita ang mga pinansyal na benepisyo na inaasahan niya. Pakiramdam niya ay natigil at discouraged, nagtataka kung magiging totoo pa ang kanyang mga pangarap na palagin ang negosyo. Isang araw, napanood niya ang isang video tungkol sa paggamit ng kanela sa ritual upang mag-akit ng kayamanan. Bagamat nag-aalangan, nagdesisyon siyang subukan ito sa Hulyo 14 na sa pag-alin ng mga cosmic energies. Sinunod ni Maria ang mga hakbang ng ritual ng tumpak, inilagay ang kanela sa wealth corner,
itinakda ang intensyon para sa pinansyal na kasaganaan at nagsindi ng berdeng kandila. Isang linggo pagkatapos, nagsimula si Maria na makatanggap ng mas maraming customer orders kaysa dati. Hindi lamang siya nakapagbenta ng mas marami, kundi nakipagpartner din siya sa isang mas malaking negosyo na nagbukas ng bagong mga pagkakataon para sa paglago. Ipinagpapasalamat ni Maria ang biglaang tagumpay sa ritual na nagbigay sa kanya ng kaliwanagan at enerhiya upang akitin ang mga bagong oportunidad at tuluyang mapagtagumpayan ang mga hadlang na humahadlang sa kanya. Kwento 2, Pag-angat ng karera ni Juan. Si Juan, isang batang profesional mula sa Quezon City, ay palaging nahihirapan upang umusad sa kanyang karera. Nagtatrabaho siya sa parehong kumpanya ng ilang taon, ngunit hindi pa rin siya na-promote, at tila hindi napapansin ang kanyang mga pagsusumikap. Isa sa kanyang mga kasamahan ang nagbanggit ng paggamit ng kanela para sa manifestasyon ng prosperidad, at bagamat nagduda si Juan, nagdesisyon siyang subukan ito sa Hulyo 14 na, at sinunod ang ritual ng maayos. Pagkalipas lamang ng ilang araw matapos ang ritual, tinawag si Juan ng kanyang boss para sa isang meeting. Sa kanyang sorpresa, inalok siya ng promosyon at isang malaking pagtaas sa sahod. Sa wakas, nakilala ang kanyang pagsusumikap at naniniwala si Juan na nakatulong ang ritual upang baguhin ang kanyang mindset at enerhiya, kaya't naging bukas siya sa pagtanggap ng tagumpay na nararapat sa kanya. Ngayon, regular niyang isinasagawa ang mga ritual na ito upang mapanatili ang kanyang karera at pinansya na nakaalin sa kanyang mga layunin. Kwento 3, Hindi inaasahang windfall ni Liza. Si Liza, isang solong ina mula sa Cebu, ay dumadaan sa isang mahirap na pinansyal na sitwasyon. Nagtatrabaho siya ng maraming trabaho at patuloy na nahihirapan sa pagbabayad ng mga bills at pagsuporta sa kanyang mga anak. Pakiramdam niya ay pagod na pagod, kaya't nagdesisyon siyang subukan ang ritual ng kanela pagkatapos marinig ito mula sa isang kaibigan. Inilagay ni Liza ang kanela sa kanyang wealth corner noong Hulyo 14 na at itinakda ang isang malinaw na intensyon para sa pinansyal na kaluwagan at kasaganaan. Ilang linggo pagkatapos, nakatanggap si Liza ng isang hindi inaasahang liham sa koreo. Isang refund mula sa isang kumpanya na sobra niyang nabayaran ilang taon na ang nakaraan, at ang halaga nito ay sapat upang mabayaran ang ilan sa mga overdue na bills. Nagulat siya, ito na ang eksaktong halaga na kailangan niya upang matugunan ang mga bayarin. Pakiramdam ni Liza na ito ay isang paraan ng universo upang sagutin ang kanyang panawagan para sa tulong, at naniniwala siya na ang ritual ay may bahagi sa pagbukas sa kanya ng mga pinansyal na biyaya na matagal na niyang kailangan. Pangwakas na pagguni-guni. Habang nire-reflect mo ang ritual na iyong isinagawa at ang mga kwentong iyong nabasa, malinaw na may paraan ang universo ng pag-alin sa mga handang tumanggap. Ang Hulyo 14 na ay isang espesyal na araw, at sa pagsunod sa ritual na ito, ikaw ay nakapasok sa isang makapangyarihang cosmic flow. Ang iyong mga intensyon ay naitakda na, at ang enerhiya ay nagsimula ng gumalaw. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa mga oportunidad, ang mindset, at ang enerhiyang nakapaligid sa iyo. Ibinibigay sa iyo ng universo ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Ngunit ang pinakamahalaga ay manatiling bukas, positibo, at nagpapasalamat sa mga biyayang darating sa iyong buhay. Magtiwala na ang iyong mga layunin sa pinansya ay magmamanifest, at huwag matakot mag-take ng inspired action kapag dumating ang tamang mga pagkakataon. Ang susi sa pag-akit ng kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pagsasagawa ng mga ritual. Ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong enerhiya sa daloy ng universo, pagiging focused sa iyong mga layunin, at pagtitiwala na ikaw ay karapat-dapat sa kasaganaan na iyong ninanais. Nagsimula ka na sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual, at ngayon, oras na upang manatiling tapat sa iyong pananaw. Ibahagi natin ang ating paglalakbay. Gusto kong marinig mula sa iyo. Nakakaranas ka ba ng mga pagbabago sa iyong mindset o mga oportunidad simula ng isagawa ang ritual? Napapansin mo ba ang mga senyales ng kasaganaan na dumarating sa iyong buhay? Magtulungan tayo sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga kwento sa mga komento sa ibaba. Magkasama tayo sa prosesong ito, at ang iyong karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa ibang tao upang magsimula ng kanilang unang hakbang patungo sa pinansyal na pagbabago. Kung hindi mo pa nagagawa, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga insight, ritual, at cosmic na gabay. Kapag nag-subscribe ka, hindi lang ikaw nakakakuha ng life-changing na content,
nagiging bahagi ka rin ng isang komunidad ng mga taong may parehong layunin na mag-manifest ng kasaganaan, prosperidad, at tagumpay. Pangwakas na mensahe ng empowerment. Ang Hulyo 14 na ay simula pa lamang. Magtiwala sa proseso, yakapin ang paglalakbay, at hayaang magtrabaho ang universo ng kanyang magic. Naset mo na ang iyong mga intensyon, ngayon, oras na upang makita silang magbukas. Patuloy na maniwala sa iyong mga pangarap at magsagawa ng mga inspiradong aksyon. Naghihintay na ang iyong pinansyal na hinaharap,